Hello everybody! Welcome sa Economics Double Shifts Questions and Answers. Ngayon, alamin natin kung anong mga sagot sa mga katanungan na may kinalaman sa double shifts at ibibigay natin yung sagot at ang rationale behind it. So, let's get it on. Pasok! First question. Suppose good X is an inferior good to most consumers. Which of the following can explain the changes in the supply of and demand for good X as shown in the above diagram? Ang una nating dapat malaman ay kung ano nga ba yung good X na ito. Ito ay isang inferior good according to the situation given. Let's try to remember what an inferior good is. Sinasabi na ang inferior good ay yung binibili ng mga tao kung ang income nila ay mababa, not satisfying at all. Uh, Ito yung mga alternatibo, no? Mataas ang demand ng inferior good at dahil ito sa pagbaba ng income. Ang kabaliktaran naman nito ay ang superior good. Kapag tumataas ang demand ng superior good, ito ay dahil sa pagtaas rin ng income ng mga consumers. Ito ang preferable nila. Okay, they want that. So, in a good say, malalaman natin ang sagot kung titingnan natin kung ano yung consumer's income here. So, that's for there's decreases and increases. Sabi dito sa rule na ito, yung decreasing kasi may pagtaas ng demand kung makikita natin in that kind of situation ng inferior good. Ito yan. This explicitly states kung ano ang nangyayari. So, X na dapat agad doon sa increases kasi tingnan mo, mababa yung income, pagtaas ng demand dito sa inferior good. Increases. X natin to. Okay, at ito rin. They are not the practical answers. Okay, it's either of the two, A or D. It's established already na consumers' income decreases. Pasok ang supply. Let's have this, no? Ito siya, no? It shifts to the left. Ano nga ba ang ibig sabihin nun? There's a decrease in the change in supply. Kung may change sa supply at ito ay decreasing, try to figure out kung bakit. Alamin kung ano ang salik ng produksyon na binabanggit dito. Ito yung price of raw materials, no? Let's have this perspective taking sa mga suppliers. Well, bakit bababa ang supply? Ito ba'y dahil sa pagtaas ng price ng raw materials o sa pagbaba ng price ng raw materials? Well, we'll get yung pagtaas ng price of raw materials. In that kind of situation, we'll get to understand that ito ay isa sa mga shifter pagdating sa supply. 'Di ba kapag yung input or your ingredients may mataas na presyo, it will lead to the decrease of supply and vice versa. Well, in this situation, this case, ang sagot ay letter A.